May mga pilosopo na naglatag ng mga prinsipyo para sa kapangyarihan, meron ding nagturo kung paano magmahal, at meron namang gaya ni Arthur Schopenhauer, ang taong tumingin ng tuwiran sa kaluluwa ng tao at walang takot na nagsabi ng isang katotohanang maraming gustong itago. Ang buhay panlipunan ay madalas pinagmumulan ng kalungkutan kaysa kaligayahan. Para kay Schopenhauer, ang matatalinong tao ay hindi tumatakas sa lipunan dahil sila'y arugante, kundi dahil nakikita nila ang mga ilusyon, ang ingay at ang walang katapusang paghabol na bumabalot dito. Ayon sa kanya, ang lipunan ay parang entablado na puno ng mga aktor na nagtatago sa likod ng maskara. Nagpapakita ng kabaitan, ngunit sa ilalim ay may interes. Nag-aalok ng pakikipagkaibigan, ngunit may halong inggit o pagkukumpara. Nagmamalasakit, ngunit laging naghahanap ng pakinabang. Ang taong matalino, kapag nakikita ang lahat ng ito, ay hindi basta-basta nadadala. Naiintindihan niyang ang katahimikan, pag-iisa at malalim na pagninilay ay mas nagbibigay ng saysay kaysa sa pakikipagsiksikan sa mundo ng ilusyon. Ang kanyang pananaw ay tila mabigat, ngunit may kalayaan dito sapagkat ang matalinong tao, ayon kay Schopenhauer, ay natututong piliin ang kanyang mga laban, ang kanyang mga kasama at higit sa lahat, ang kanyang sariling kapayapaan. Ang pag-iwas sa buhay panlipunan ay hindi simpleng pagtakas. Ito'y isang sinadyang desisyon upang protektahan ang sarili laban sa pagkasayang ng oras, pagkasira ng loob, at pagkakabit sa mga bagay na walang tunay na halaga. Sa seryeng ito, ating susuriin ang filosofiya ni Schopenhauer at alamin kung bakit nga ba iniiwasan ng mga matatalinong tao ang buhay panlipunan. Hihimayin natin kung ano ang nakikita niya sa likod ng bawat ugnayan, paano niya ipinapaliwanag ang paghihirap ng tao, at anong alternatibong landas ang inaalok niya. Isang buhay na nakaugat sa katahimikan, malalim na kaisipan, at pagkilala sa tunay na kalikasan ng ating pag-iral. Parte 1, ang buhay panlipunan. Ayon kay Schopenhauer, isang mundo ng ilusyon at inggit. Para kay Arthur Schopenhauer, ang buhay panlipunan ay isang entablado ng walang katapusang palabas. Ang bawat tao ay nagsusuot ng maskara, isang persona na nilikha hindi para ipakita ang totoo nilang sarili, kundi upang magmukhang katanggap-tanggap, kagalang-galang o higit sa lahat, mas mabuti kaysa sa iba. Ang ganitong dula ay nakapapagod para sa taong tunay na matalino, sapagkat nakikita niya ang manipis na tabing na nagtatakip sa likod ng bawat ngiti, papuri at pakikipag-usap. Sa ilalim nito, ayon kay Schopenhauer, ay ang walang humpay na laro ng inggit, kompetisyon at interes. Ang mga taong abala sa buhay panlipunan ay kadalasan hindi nakatuon sa katotohanan, kundi sa imahe. At para sa isang palaisip, walang mas nakakapagod kaysa sa pakikisali sa isang laro, na ang premyo ay pawang ilusyon. Ayon sa kanya, ang karamihan ng mga tao ay hindi naghahanap ng tunay na koneksyon, kundi ng pagkukumpara. Ang bawat pagtitipon ay nagiging eksena ng paligsahan. Sino ang mas mayaman, mas maganda, mas iginagalang, mas nakakatawa? Ang bawat papuri ay kadalasan may halong pagmamaliit, at ang bawat pakikipagkaibigan ay madalas may nakatagong motibo. Ang matalinong tao na nakikita ang lahat ng ito ay nagiging tahimik na tagamasid. Hindi dahil siya'y mapait, kundi dahil nauunawaan niyang ang ganitong laro ay walang saysay, sapagkat ang paghabol sa papuri ng iba ay walang hanggan, at ang makuha man ito ay panandalian lamang. Isang larawan na madalas gamitin ni Schopenhauer ay ang ideya ng mga tupa sa kawan. Para sa kanya, ang mga tao sa lipunan ay parang mga tupa na nagsisiksikan upang makaramdam ng init at seguridad. Ngunit sa loob ng siksikan, hindi maiiwasan ang tusok ng sungay at siksikan ng katawan. Ang resulta, sakit,
pagkairita at patuloy na pakikibaka para sa maliit na ginhawa, ang taong matalino sa halip na makipagsiksikan ay pipiliing lumayo. Hindi dahil kinamumuhian niya ang iba, kundi dahil nakikita niya ang kabalintunaan ng sitwasyon. Ang mismong bagay na hinahanap ng tao, kapayapaan, kasiyahan at respeto, ay nawawala sa sobrang pakikisama. Sa praktikal na buhay, nakikita natin ito sa araw-araw. Ang mga pagtitipon na puno ng tsismis, mga pag-uusap na mababaw at walang saysay, mga koneksyong nakabatay lamang sa interes, lahat ng ito ay halimbawa ng sinasabi ni Schopenhauer. Ang matalinong tao ay hindi natutuwa sa mga ganitong bagay, sapagkat alam niyang ang oras ay mas mahalaga kaysa sa walang katapusang pag-uusap na walang direksyon. Ang kanyang isip ay naghahanap ng katahimikan, hindi ng ingay, ng malalim na pagninilay, hindi ng mababaw na kasiyahan. Subalit hindi ito nangangahulugang ang matalinong tao ay dapat maging ermitanyo na walang pakialam sa mundo. Sa halip, ipinapayo ni Schopenhauer ang maingat na pagpili. Piliin lamang ang mga koneksyon na tunay, ang mga ugnayan na may lalim, at ang mga taong may kakayahang makipag-ugnayan ng walang pagkukunwari. Ang ganitong filosofiya ay hindi pagtatakwil sa sangkatauhan, kundi isang paraan upang protektahan ang sarili laban sa pagkasayang ng oras at enerhiya. Sa huli, ang unang hakbang sa pag-unawa kay Schopenhauer ay ito: ang buhay panlipunan ay isang entablado ng ilusyon at ang taong matalino ay hindi basta nadadala dito. Sa kanyang pananaw, ang tunay na kalayaan at kapayapaan ay nagsisimula sa kakayahang lumayo mula sa ingay at ibaling ang atensyon sa mas mahalaga, ang sarili, ang kalikasan, at ang pilosopiya ng buhay. Empartido kung paano nasasayang ang oras sa mababaw na pakikipag-ugnayan. Para kay Schopenhauer, ang oras ang pinakamahalagang yaman na mayroon ng tao. Ang pera ay maaaring kitain muli, ang ari-arian ay maaaring palitan, ngunit ang bawat oras na lumilipas ay hindi na maibabalik. Sa kanyang mga akda, paulit-ulit niyang binigyang diin na ang katalinuhan at karunungan ay makikita sa paraan ng paggamit ng oras. Ngunit sa kanyang pagmamasid, karamihan ng tao ay ginugugol ito sa mga bagay na walang tunay na saysay, mga pagtitipon, tsismis at walang katapusang pakikipag-ugnayan na wala namang lalim. Ang mga oras na ito, ayon sa kanya, ay inaaksaya sa ilusyon ng koneksyon, habang ang tunay na potensyal ng tao ay naiiwan na hindi nagagamit. Para sa matalinong tao, ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit iniiwasan niya ang labis na buhay panlipunan. Ang bawat pag-uusap na walang laman ay parang pagnanakaw ng oras. Ang bawat pagtitipon na nauuwi lamang sa ingay ay isang hadlang sa katahimikan na kailangan ng isip upang makapagnilay. At ang bawat oras na ginugol sa pagpapakita ng sarili sa iba ay oras na hindi ginugol sa tunay na pag-unlad ng sarili. Sa pananaw ni Schopenhauer, ito ang pinakamalaking trahedya ng lipunan. Ang mga tao ay nakikipag-ubusan ng oras sa isa't isa, at sa huli, walang natitira kundi pagsisisi. Isang malinaw na halimbawa nito ang makikita natin sa modernong buhay. Ilang oras ang ginugugol ng karamihan sa social media. Pakikinig sa mababaw na opinyon, pakikipagtalo na walang patutunguhan, at paghahabol sa likes at views. Para kay Schopenhauer, kung siya ay nabuhay sa ating panahon, malamang tatawagin niya itong pinakamatinding anyo ng pagkasayang ng oras. Ang ingay ng lipunan ngayon ay mas malakas pa kaysa noong kanyang panahon, at ang matalinong tao ay lalo pang kailangang mag-ingat sa mga bitag na ito. Ngunit hindi lamang ito usapin ng teknolohiya. Maging noong ika-19 na siglo, napansin na ni Schopenhauer ang parehong problema. Ang mga pagtitipon sa mga salon, ang walang katapusang pag-uusap tungkol sa politika o tsismis,
at ang mga formalidad ng lipunan ay para sa kanya walang iba kundi mga paraan ng pagkubli sa kawalan ng laman ng buhay. Ang taong matalino, sa halip na sumama sa ganitong mga gawain, ay pipiliin ang katahimikan ng kanyang sariling pagninilay o ang malalim na kausap na may saysay. Ngayon, paano ito maisa sa buhay ng isang tao? Una, sa pamamagitan ng pagpili. Hindi lahat ng imbitasyon ay kailangang tanggapin. Hindi lahat ng pag-uusap ay kailangang salihan. Ang pagtanggi ay hindi kawalan ng pakikisama, kundi paraan ng pagpapahalaga sa sarili at sa oras. Pangalawa, sa pamamagitan ng paglalaan ng oras para sa katahimikan. Ang oras na ginugol sa pag-iisa ay hindi nasasayang. Ito'y oras na nagiging puhunan ng kaluluwa. Dito nagmumula ang mga bagong ideya, dito lumalalim ang pag-unawa, at dito natatagpuan ang tunay na kapayapaan. Pangatlo, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan na may saysay. Para kay Schopenhauer, hindi kailanman masama ang makipag-usap o makisalamuha. Ngunit kailangang piliin ang mga taong may tunay na kalooban, may lalim ng pag-iisip, at may kakayahang magbigay ng halaga sa oras ng isa't isa. Ang ganitong uri ng koneksyon ay hindi pagkasayang kundi kayamanan. Sa huli, ang aral ni Schopenhauer ay ito. Ang oras ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman, at ang matalinong tao ay hindi basta-basta ipinamimigay ito sa ingay ng lipunan. Ang kanyang pag-iwas sa buhay panlipunan ay hindi pagtakas, kundi isang matalinong pagpili upang igugol ang kanyang oras sa mga bagay na tunay na mahalaga, sa kaalaman, sa pagninilay at sa paghubog ng sariling kaluluwa. Parte 3. Ang pagkamakasarili at inggit bilang likas na katangian ng lipunan, isa sa pinakamalalim na obserbasyon ni Schopenhauer tungkol sa buhay panlipunan ay ang pagkakatuklas niya na ang pundasyon nito ay hindi tunay na pagmamalasakit, kundi pagkamakasarili at inggit. Para sa kanya, ang karamihan ng tao ay kumikilos hindi upang magbigay, kundi upang kumuha. Hindi upang magtulungan, kundi upang mangibabaw. Ang lipunan, ayon sa kanya, ay parang larangan ng digmaan kung saan ang bawat isa ay nakikipaglaban para sa sariling interes, ngunit sa ilalim ng tabing ng mabubuting asal. Ito ang dahilan kung bakit ang matatalinong tao na nakikita ang totoo sa likod ng maskara ay nagiging mapili at madalas lumalayo. Hindi dahil siya'y walang pakialam, kundi dahil nauunawaan niyang ang pakikipagsiksikan sa mundo ng inggit at pagkamakasarili ay nagdudulot lamang ng pagkapagod at pagkasira ng kaluluwa. Ang inggit, ayon kay Schopenhauer, ay isa sa pinakamapangwasak na damdamin ng tao. Sa halip na matuwa sa tagumpay ng iba, ang karamihan ay nakakaramdam ng pait at pagnanais na ibagsak ang kapwa. Ang lipunan ay puno ng ngiti na may halong lason, ng papuri na may halong paninibugho. Ang taong matalino ay nakikita ito kaagad, at dahil dito, hindi siya madaling bumuo ng mga koneksyon. Sapagkat alam niyang sa likod ng maraming ugnayan ay hindi tunay na suporta, kundi kompetisyon. Ang tinatawag na kaibigan ay maaaring maging tagapagbalita ng iyong kabiguan, at ang tinatawag na kapareha sa lipunan ay madalas naghahanap ng pagkakataong mauna sa iyo. Kung tutuusin, hindi lihim kay Schopenhauer ang kalikasang ito. Ayon sa kanya, ang pagkamakasarili ay likas na bahagi ng pagkatao. Ang bawat isa ay inuuna ang kanyang sariling kapakanan, at kahit ang kabaitan o malasakit ay madalas nakaugat sa interes. Ang matalino sa makatuwid ay hindi bulag dito. Hindi siya basta-basta naniniwala sa bawat salita at hindi siya basta nadadala ng matamis na pakikitungo. Alam niyang ang inggit at interes ay palaging nagtatago sa anino ng lipunan. Sa makabagong panahon, malinaw itong nakikita sa social media. Ang bawat post ay hindi lamang pagbabahagi, kundi isang uri ng kompetisyon. Sino ang mas masaya, mas maganda, mas matagumpay?
Sa likod ng likes at comments ay naroon ang inggit at paghahambing. Kung si Schopenhauer ay buhay ngayon, malamang tatawagin niyang social media ang pinakamatinding laboratorio ng inggit. At gaya ng dati niyang payo, ang matalino ay hindi basta nagpapaikot sa ganitong laro, kundi marunong magtakda ng distansya. Ngayon, paano maisasabuhay ang aral na ito? Una, sa pamamagitan ng pagkilala. Kapag nakatagpo ka ng inggit o pagkamakasarili sa lipunan, huwag kang mabigla. Kilalanin mo ito bilang natural na bahagi ng tao. Sa pagkilalang ito, hindi ka madaling masaktan o malinlang. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagpili. Hindi lahat ng ugnayan ay kailangan mong alagaan. Piliin lamang ang mga taong may kakayahang makipag-ugnayan ng walang labis na kompetisyon. Yaong may kakayahang magsaya sa iyong tagumpay ng walang panghihila pababa. Pangatlo, sa pamamagitan ng paglalim sa sarili. Kapag nakatuon ka sa iyong sariling landas at hindi sa paghahambing sa iba, mas nagiging malaya ka. Ang matalinong tao, ayon kay Schopenhauer, ay hindi nabubuhay upang mangibabaw sa iba, kundi upang hubugin ang sarili. Sa huli, ang aral ni Schopenhauer ay ito. Ang lipunan ay madalas pinapatakbo ng pagkamakasarili at inggit, at ang matalinong tao ay hindi nagtatapon ng kanyang kaluluwa sa ganitong laro. Ang kanyang paglayo ay hindi tanda ng pagwawalang bahala, kundi tanda ng karunungan. Sapagkat sa pag-iwas sa mga larong ito, napapanatili niya ang kanyang oras, kapayapaan at kalayaan. Parte 4. Ang ingay ng mundo at ang halaga ng katahimikan. Para kay Schopenhauer, ang mundo ay hindi tahimik na lugar. Sa bawat sulok ng lipunan ay naroroon ang walang tigil na ingay, hindi lamang pisikal na ingay ng usapan, pagtatalo at gawain, kundi ang mas malalim na ingay ng walang katapusang pagnanais at ambisyon ng tao. Ayon sa kanya, ang ingay na ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang hindi kailanman nakakahanap ng tunay na kapayapaan. Ang matalinong tao na laging naghahanap ng lalim at katahimikan ng isipan ay natural na lumalayo sa mga sentrong puno ng kaguluhan. Hindi dahil siya ay misantropo, kundi dahil naiintindihan niyang ang tahimik na kaluluwa ay mas mahalaga kaysa sa anumang ingay ng lipunan. Sa kanyang mga sulatin, madalas batikusin ni Schopenhauer ang labis na pagmamalaki ng lipunan sa aktibidad. Para sa kanya, ang walang tigil na pagtakbo mula sa isang pagtitipon tungo sa iba, mula sa isang tsismis tungo sa iba pa, ay tanda hindi ng talino, kundi ng kawalan ng kakayahang harapin ang sarili. Ang taong hindi matiis ang katahimikan ay isang taong takot sa kanyang sariling kaluluwa. Samantalang ang taong matalino na kayang magtagal sa kanyang sariling pag-iisa ay siyang nakakahanap ng pinakamalalim na kapayapaan. Ang katahimikan para kay Schopenhauer ay hindi kakulangan ng buhay, kundi ang pinakadalisay na anyo nito. Isang halimbawa ay makikita sa paraan ng mga dakilang palaisip. Ang mga pilosopo, manunulat at siyentipiko ay palaging humahanap ng tahimik na lugar upang makapag-isip. Si Kant, halimbawa, ay kilalang namuhay sa istriktong katahimikan ng Königsberg, kung saan araw-araw niyang inuulit ang parehong gawain. Para sa iba, ito'y nakababagot. Ngunit para sa kanya, ito ang nagbigay ng kalayaang mag-isip at lumikha ng mga ideyang nagbago ng kasaysayan. Sa parehong diwa, si Schopenhauer mismo ay pinili ang isang buhay na malayo sa lipunan, mas tahimik at mas nakatuon sa pagninilay kaysa sa walang katapusang pakikihalubilo. Sa modernong panahon, malinaw ang kanyang punto. Sa gitna ng ingay ng social media, trabaho, at walang tigil na abala, maraming tao ang hindi na marunong magtiis ng katahimikan. Kailangan laging may musika, cellphone o usapan upang mapuno ang bawat sandali. Ngunit ayon kay Schopenhauer, ito ay tanda ng kahinaan ng loob. Ang katahimikan ay hindi dapat katakutan. Ito'y dapat yakapin sapagkat sa katahimikan naririnig natin ang ating sariling isip at dito nagsisimula ang tunay na karunungan.
Ngayon, paano ito maisasabuhay? Una, sa personal na antas. Gumugol ng oras sa payapang lugar kahit ilang minuto bawat araw. Alisin ang ingay ng mundo, ang teknolohiya, ang tsismis, ang walang katapusang gawain, at pakinggan ang sarili. Pangalawa, sa relasyon. Huwag kang matakot sa mga sandali ng katahimikan kasama ang iba. Ang tunay na relasyon ay hindi nasusukat sa dami ng salitang binibigkas, kundi sa lalim ng pagkakaintindihan kahit walang sinasabi. Pangatlo, sa karera. Ang mga ideya na may halaga ay hindi lumilitaw sa gitna ng ingay, kundi sa oras ng pag-iisa at katahimikan. Ang matalinong tao ay gumagamit ng tahimik na sandali upang hubugin ang kanyang mga layunin at malinaw na makita ang kanyang direksyon. Sa huli, ang aral ni Schopenhauer ay ito: ang ingay ng mundo ay lason sa kaluluwa at ang katahimikan ay gamot. Ang taong marunong lumayo sa ingay at magtago sa katahimikan ay hindi mahina. Siya ang tunay na malakas, sapagkat siya'y hindi umaasa sa iba upang mapuno ang kanyang kaluluwa, kundi natututong hanapin ang kasaganaan sa loob. Parte 5. Ang kalungkutan. Bilang kaibigan ng matalinong tao, sa mata ng karamihan, ang kalungkutan ay isang sumpa. Ito ang estado na iniiwasan ng lipunan sa lahat ng paraan, sa pamamagitan ng walang tigil na gawain, pakikisama at ingay. Ngunit para kay Arthur Schopenhauer, ang kalungkutan ay hindi kaaway, kundi kaibigan. Sa katunayan, para sa taong tunay na matalino, ang kalungkutan ay isang kanlungan kung saan natatagpuan ang pinakamalalim na kapayapaan at ang pinakamatinding kalayaan. Ang taong marunong magmahal sa kanyang pag-iisa ay hindi kailanman lubos na nag-iisa, sapagkat sa loob ng kanyang sariling mundo ay naroon ang kayamanang hindi kayang ibigay ng lipunan. Ang kalayaan mula sa pagkukunwari, inggit at walang katapusang pag-aaksaya ng oras. Ayon kay Schopenhauer, ang dahilan kung bakit maraming tao ang natatakot sa kalungkutan ay dahil takot silang makaharap ang kanilang sarili. Ang ingay at buhay panlipunan ay nagsisilbing takas mula sa masakit na katotohanan. Ang kanilang buhay ay walang lalim at ang kanilang isipan ay hindi nila kayang dalhin ng mag-isa. Kaya sila'y laging naghahanap ng kasama, ng palabas o ng abala upang mapuno ang kawalan sa loob. Ngunit ang taong matalino na kayang tiisin at yakapin ang kanyang pag-iisa ay natututo ng isang dakilang lihim. Ang kalungkutan ay pintuan tungo sa karunungan. Isang makapangyarihang halimbawa nito ang makikita sa mga dakilang palaisip at artista sa kasaysayan. Si Nietzsche, halimbawa, ay namuhay ng malayo sa lipunan at ginugol ang kanyang oras sa malalim na pagninilay. Si Beethoven, na sa kalaunan ay nabingi at halos tuluyang nahiwalay sa mundo, ay ginamit ang kanyang pag-iisa upang lumikha ng musika na sumasalamin hanggang ngayon. At si Schopenhauer mismo, na madalas nabubuhay ng hiwalay, ay nakahanap ng kasiyahan sa kanyang sariling pagninilay at pagsusulat. Ang kalungkutan sa kanilang mga mata ay hindi hadlang kundi gasolina ng paglikha at pag-unlad. Sa modernong konteksto, malinaw na ang aral na ito ay may saysay. Sa mundo ngayon na puno ng koneksyon, social media, walang tigil na komunikasyon at palaging online, mas maraming tao ang hindi marunong humarap sa kalungkutan. Ngunit ayon kay Schopenhauer, ang taong hindi marunong mag-isa ay hindi kailanman magiging buo, sapagkat kung umaasa ka palagi sa iba para sa iyong kaligayahan, ikaw ay bihag ng kanilang presensya at opinyon. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula kapag natutunan mong maging payapa sa iyong sariling presensya. Ngayon, paano ito maisa sa buhay? Una, sa personal na antas, gumugol ng oras araw-araw sa pag-iisa, hindi bilang parusa, kundi bilang pagsasanay. Sa katahimikan, makikilala mo ang iyong sarili, maririnig mo ang iyong tunay na boses, at makikita mo ang iyong direksyon. Pangalawa, sa relasyon.
Kapag natutunan mong mahalin ang iyong pag-iisa, hindi mo na hahanapin sa iba ang pagpuno sa iyong kawalan. Ang iyong mga relasyon ay nagiging mas totoo sapagkat nakabatay ito sa kalayaan at hindi sa dependency. Pangatlo, sa karera at misyon. Ang pinakamalalaking ideya at desisyon ay kadalasang ipinanganak sa kalungkutan. Ang katahimikan at pag-iisa ang nagbubukas ng espasyo para sa paglikha. Ang matalinong tao ay nakakaunawa nito at hindi tinatakasan ng kalungkutan. Ginagawa niya itong kanyang lihim na sandata. Sa huli, ang aral ni Schopenhauer ay ito. Ang kalungkutan ay hindi sumpa kundi kalayaan. Ang taong matalinong nagmamahal sa kanyang pag-iisa ay hindi natitinag ng ingay ng lipunan. Siya'y buo, siya'y malaya, at higit sa lahat, siya'y nakahanap ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Parte 6. Bakit mas pinipili ng matalinong tao ang kaunti, ngunit tunay na kaibigan? Ayon kay Schopenhauer, ang konsepto ng pagkakaibigan sa lipunan ay madalas isa lamang ilusyon. Karamihan ng tinatawag na kaibigan ay hindi tunay na nagmamalasakit, kundi nakikipag-ugnayan dahil may nakukuhang benepisyo kasama sa oras ng kasiyahan, tulong sa oras ng pangangailangan o pagkukumpara para sa sariling pag-angat. Sa kanyang pananaw, ang tunay na pagkakaibigan ay napakabihira, halos kasing rare ng perlas sa gitna ng dagat. Ito ay isang ugnayan na nakabatay hindi sa interes kundi sa malalim na respeto at katapatan. Kaya't ang matalinong tao, imbes na makihalos sa maraming peke at mababaw na pagkakaibigan, ay mas pinipili ang kakaunti ngunit totoo. Para kay Schopenhauer, may dalawang uri ng pakikipagkaibigan. Ang una ay batay sa kapakinabangan at ang ikalawa ay batay sa espiritu. Ang una ay karaniwan, madaling mabuo at mabilis ding masira. Kapag nawala ang benepisyo, nawawala rin ang pagkakaibigan. Ngunit ang ikalawa, ang batay sa espiritu, ay halos hindi na matatagpuan. Ito ay ugnayan ng dalawang kaluluwang nagkikita sa kanilang katotohanan, walang pagtatago, walang pagkukunwari. Sa ganitong pagkakaibigan, walang kompetisyon, walang inggit, at walang interes na nakatago. At dahil napakabihira nito, ang matalinong tao ay hindi basta-basta nagpapapasok ng marami sa kanyang buhay. Isang makasaysayang halimbawa ay si Montaigne at La Boétie. Ang kanilang pagkakaibigan ay batay sa purong respeto at intelektual na koneksyon. Nang pumanaw si La Boétie, si Montaigne ay nagluksa ng lubusan sapagkat nawala sa kanya hindi lamang isang kaibigan kundi kalahati ng kanyang kaluluwa. Ito ang uri ng pagkakaibigan na sinasabi ni Schopenhauer. Napakadalang, ngunit kapag natagpuan, ito'y nagiging kayamanang higit pa sa anumang material. Sa modernong panahon, makikita natin ang kabaligtaran, ang dami ng koneksyon, ngunit ang kakulangan ng lalim. Ang social media ay nagbigay ng ilusyon ng libu-libong kaibigan, ngunit sa oras ng tunay na pangangailangan, iilan lamang ang handang magbigay ng suporta. Para kay Schopenhauer, ang dami ay walang halaga kung ang kalidad ay wala. Mas mainam ang isa o dalawang tunay na kaibigan kaysa sa isang buong hukbo ng peke at mababaw. Ngayon, paano ito maisa sa buhay? Una, sa pamamagitan ng pagsala. Huwag mong sukatin ang halaga ng iyong koneksyon sa dami. Suriin kung sino ang tunay na nandyan sa oras ng hirap at doon mo ibuhos ang iyong tiwala. Pangalawa, sa pamamagitan ng katapatan. Ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nangangailangan ng maskara. Kapag kaya mong ipakita ang iyong kahinaan ng walang takot at kaya mong tanggapin ang kahinaan ng iba ng walang panghuhusga, doon nagiging totoo ang ugnayan. Pangatlo, sa pamamagitan ng pagpapahalaga. Ang iilang tunay na kaibigan na makikilala mo ay kayamanang hindi mababayaran. Alagaan sila,
sapagkat sila ang nagbibigay ng liwanag sa gitna ng kadiliman ng lipunan. Sa huli, ang aral ni Schopenhauer ay ito: ang tunay na pagkakaibigan ay bihira, at dahil dito, ang matalinong tao ay hindi naghahanap ng marami, kundi ng kakaunti ngunit totoo. Sapagkat sa dami ng pekeng koneksyon, ang tunay na kaibigan ay parang hiyas na dapat ingatan ng buong puso. Partisepte, bakit mas pinipili ng matalinong tao ang pagbasa at pagninilay kaysa pakikipag-ugnayan? Ayon kay Schopenhauer, ang isip ng tao ay parang hardin. Kapag hinayaan lamang itong mapuno ng ingay at walang kabuluhang salita mula sa lipunan, ang tumutubo ay mga damo, mababaw na opinyon, tsismis at ilusyon. Ngunit kapag inalagaan ito sa pamamagitan ng pagbasa at pagninilay, nagsisimulang tumubo ang mga bulaklak ng karunungan. Ito ang dahilan kung bakit para sa kanya mas pinipili ng matalinong tao ang mag-isa na may aklat kaysa sa makihalubilo sa karamihan. Ang isang oras na ginugol sa isang dakilang akda ay mas mahalaga kaysa sa 10 oras na ginugol sa mababaw na usapan, sapagkat ang aklat ay nagsasalita ng walang interes, walang pagkukunwari at walang inggit. Tanging katotohanan lamang ang iniaalok nito. Sa kanyang akda On Books and Reading, binigyang diin ni Schopenhauer na hindi lahat ng pagbasa ay may halaga. Ang pagbasa ng mabababaw na akda ay para ring pakikinig sa mga mababaw na tao. Ngunit ang pagbasa ng mga dakilang aklat, mga isinulat ng mga henyo at dakilang palaisip ay pakikipag-usap sa pinakamatalinong nilalang sa kasaysayan. Ang ganitong uri ng pagbasa ay nagiging alternatibo sa lipunan, habang ang pakikihalubilo sa marami ay nagdudulot ng pagod at pagkasayang ng oras. Ang pakikipag-usap sa mga dakilang aklat ay nagbubukas ng pintuan tungo sa tunay na karunungan. Isang halimbawa ay si Marcus Aurelius, ang emperador na nagsulat ng Meditations. Habang siya'y nakikipaglaban sa digmaan at namumuno sa Imperyong Romano, natagpuan niya ang katahimikan sa kanyang sariling mga salita. Ang kanyang aklat ay patuloy na nagbibigay gabay sa milyon-milyon hanggang ngayon. Sa parehong paraan, ang sinumang nagbabasa ay nakikipag-usap sa kanya kahit palibu-libong taon na ang lumipas. Ito ang kapangyarihan ng pagbasa. Dinadala ka nito sa piling ng mga dakilang isip kahit wala ka sa kanilang panahon. Ngunit higit pa sa pagbasa, ang pagninilay ang nagbibigay ng lalim. Ayon kay Schopenhauer, ang taong laging abala sa pakikisalamuha ay walang oras para magnilay at sa gayon, walang oras upang makilala ang sarili. Ang katahimikan ng isip ay hindi lamang kapahingahan, kundi isang pintuan tungo sa mas mataas na kaalaman. Ang mga dakilang ideya ay hindi ipinapanganak sa ingay ng lipunan, kundi sa katahimikan ng pag-iisa. Sa modernong panahon, malinaw ang kahalagahan nito. Habang ang karamihan ay nalulunod sa ingay ng social media at walang tigil na komunikasyon, ang taong marunong maglaan ng oras sa pagbasa at pagninilay ay nagiging kakaiba. Siya'y hindi alipin ng mga uso, kundi nagiging malaya sa kanyang sariling pag-iisip. At sa kalayaang ito, natatagpuan niya ang kanyang sariling landas. Ngayon, paano ito maisasabuhay? Una, sa pamamagitan ng pagsasala sa binabasa. Huwag basta-basta pumili ng aklat. Piliin ang mga aklat na nagbigay ng direksyon sa sangkatauhan, yaong kayang magbukas ng iyong isipan. Pangalawa, sa pamamagitan ng paglalaan ng oras para magnilay, huwag lamang magbasa ng walang pag-iisip, huminto, magtanong at pag-isipan kung paano ito naaangkop sa iyong buhay. Pangatlo, sa pamamagitan ng pagpapalit ng lipunan ng ingay sa lipunan ng karunungan. Ang iyong mga kaibigan ay maaaring hindi palaging naroon, ngunit ang mga dakilang aklat ay laging handang magbukas ng kanilang karunungan para sa iyo. Sa huli, ang aral ni Schopenhauer ay ito: ang pagbasa at pagninilay ay mas mabuting kasama
kaysa sa lipunang puno ng ingay at ilusyon, sapagkat sa piling ng mga dakilang isip, natututo kang maging mas buo, mas malaya at mas malapit sa iyong sariling layunin. Parte 8. Ang papel ng sining at musika bilang kanlungan mula sa lipunan. Para kay Schopenhauer, kung ang buhay panlipunan ay puno ng ilusyon, pagkamakasarili at ingay, mayroong isang pintuan na nagbibigay sa tao ng pansamantalang paglaya mula sa lahat ng ito, ang sining, lalo na ang musika. Sa kanyang akdang The World as Will and Representation, ipinahayag niya na ang lahat ng sining ay paraan ng pag-angat mula sa walang katapusang pagnanais at paghihirap ng mundo. Ngunit ang musika, ayon sa kanya, ay higit sa lahat, sapagkat ito ay direktang wika ng kalooban ng mismong kalikasan ng realidad. Sa oras na nakikinig o lumilikha ng musika ang tao, pansamantala siyang nakakaalis mula sa kanyang makasariling pagnanasa at nakakapasok sa isang mas mataas na dimensyon ng pag-iral. Sa lipunang puno ng ingay at ilusyon, ang sining ay nagiging kanlungan. Ang pagpipinta, panitikan at eskultura ay nagbibigay ng pagkakataon sa isipan na makakita ng mas malalim na kahulugan sa likod ng karaniwan. Ngunit ang musika, higit sa lahat, ay nagbibigay ng purong karanasan na hindi dumadaan sa mga salita o konsepto. Kapag nakikinig tayo sa isang obra ni Beethoven o Mozart, hindi natin iniisip ang inggit, ang tsismis o ang kompetisyon ng lipunan. Ang ating kaluluwa ay biglang nakakalaya, nalulublob sa ritmo at harmoniya na tila direktang nakikipag-usap sa ating pinakaubod. Ito ang dahilan kung bakit para kay Schopenhauer, ang musika ay hindi lamang aliwan kundi espiritual na kanlungan. Isang halimbawa ay si Beethoven mismo na kahit sa kanyang kabingihan ay nakalikha ng mga komposisyon na sumasalamin sa kalayaan ng kaluluwa. Sa kanyang musika, makikita ang pakikibaka ng tao laban sa paghihirap at ang tagumpay ng kaluluwa laban sa ingay ng mundo. Para kay Schopenhauer, ang musika ni Beethoven ay malinaw na larawan ng kalayaang pansamantala mula sa mismong kalooban ng buhay. Isang pagkakataon upang makita ang mundo hindi bilang larangan ng pagdurusa, kundi bilang sining. Sa modernong panahon, ganito rin ang epekto ng sining at musika. Sa gitna ng kaguluhan ng lipunan, ng walang tigil na abala at paghabol, ang pakikinig sa isang piraso ng musika, ang pagbasa ng isang makapangyarihang tula, o ang pagtingin sa isang obra maestra ay nagiging pahinga para sa kaluluwa. Ang matalinong tao, ayon kay Schopenhauer, ay natural na humahanap ng mga ganitong kanlungan sapagkat nauunawaan niyang ang lipunan ay hindi kayang magbigay ng tunay na kapayapaan. Ngayon, paano ito maisa sa buhay? Una, sa personal na antas. Gumugol ng oras upang malubog ang sarili sa sining na tunay na nagbibigay ng lalim. Hindi lahat ng sining ay may parehong bigat. Piliin ang mga obra na nagpapataas ng iyong espiritu at nagpapalawak ng iyong pananaw. Pangalawa, sa relasyon. Ang pagbabahagi ng sining at musika ay maaring magbigay ng mas malalim na koneksyon kaysa sa karaniwang usapan. Ang dalawang taong nakikinig ng parehong musika o humahanga sa parehong obra ay nagkakaroon ng koneksyong nakaugat sa kaluluwa, hindi lamang sa salita. Pangatlo, sa misyon. Ang sining ay hindi lamang kanlungan, kundi inspirasyon din. Ang mga dakilang ideya ay madalas ipinapanganak matapos malubog sa isang obra ng musika o panitikan. Ang matalinong tao ay gumagamit ng ganitong inspirasyon upang hubugin ang kanyang sariling buhay at lumikha ng mga bagay na makabuluhan. Sa huli, ang aral ni Schopenhauer ay ito: ang sining, lalo na ang musika, ay pintuan tungo sa pansamantalang paglaya mula sa paghihirap ng lipunan at ng mundo. Ang taong matalino ay hindi basta lumalayo sa lipunan upang iwan ito ng walang kapalit, kundi upang hanapin ang mga mas mataas na karanasan na makapagbibigay ng kapayapaan at kahulugan.
Parte 9, ang papel ng karunungan at pilosopiya bilang alternatibo sa lipunan. Para kay Schopenhauer, kung ang lipunan ay puno ng ilusyon, inggit at walang katapusang ingay, mayroong isang kanlungan na hindi kailanman nagtataksil sa taong naghahanap ng katotohanan, ang pilosopiya. Habang ang karamihan ay abala sa mga mababaw na usapan, ang matalinong tao ay nakikipag-ugnayan sa mga dakilang kaisipan na tumatawid sa panahon. Ang pilosopiya, ayon kay Schopenhauer, ay isang uri ng tahimik na kaibigan. Hindi ito humihingi ng kapalit, hindi ito nag-aalok ng pagkukunwari, at hindi ito nagpapakita ng inggit. Sa halip, nagbibigay ito ng matibay na pundasyon upang maunawaan ang buhay, ang paghihirap, at ang paraan upang harapin ang mga ito. Sa kanyang akda, malinaw niyang ipinahayag na ang buhay ay hindi likas na masaya. Ang paghihirap, pagkadismaya, at kawalang kasiyahan ay bahagi ng kondisyon ng tao. Ngunit dito pumapasok ang pilosopiya. Ito ang nagbibigay ng lente upang makita ang mga bagay ng mas malinaw, upang yakapin ang sakit hindi bilang parusa, kundi bilang hindi maiiwasang bahagi ng pagkatao. Ang taong matalino, sa halip na magtago sa ilusyon ng lipunan, ay humaharap sa katotohanan ng walang takot. Sapagkat ang pilosopiya ang kanyang sandata at sa sandatang ito, hindi siya madaling tinatabla ng panandaliang kaguluhan ng mundo. Isang halimbawa ay makikita sa kanyang paghanga kay Buddha at sa pilosopiyang silanganin. Nakita niya ang malaking pagkakapareho ng kanyang ideya ng kalooban at ng Budistang aral tungkol sa pagnanasa at pagdurusa. Pareho nilang ipinapakita na ang kalayaan ay nagmumula hindi sa walang katapusang paghabol, kundi sa pagtanggap at pagdistansya sa mga ito. Para kay Schopenhauer, ang pilosopiya ay hindi lamang teorya. Ito ay praktikal na paraan ng pamumuhay. Sa modernong panahon, ang pilosopiya ay nananatiling kanlungan ng mga taong pagod sa ingay ng lipunan. Habang ang karamihan ay nalulunod sa mabilis na impormasyon at mababaw na aliwan, ang taong lumalapit sa karunungan ay nagkakaroon ng kalamangan. Hindi siya basta nadadala ng emosyon, hindi siya natitinag ng uso, at hindi siya alipin ng opinyon ng karamihan. Ang kanyang buhay ay nakabatay sa malinaw na prinsipyo, at sa malinaw na prinsipyo natatagpuan niya ang direksyon. Ngayon, paano ito maisa sa buhay? Una, sa pamamagitan ng pag-aaral ng pilosopiya, hindi kailangan ng unibersidad upang magsimula. Ang pagbabasa ng mga dakilang akda ni na Plato, Buddha, Seneca o Schopenhauer mismo ay pagbubukas ng pinto sa mas malalim na pag-unawa. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagninilay sa natutunan. Ang pilosopiya ay hindi lamang para basahin kundi para isabuhay. Ang bawat aral ay dapat suriin, ilapat at gawing bahagi ng sariling buhay. Pangatlo, sa pamamagitan ng pagpapalit ng lipunan ng ilusyon sa lipunan ng karunungan. Sa halip na palaging nakikipag-usap sa mga taong puno ng inggit at pagkukunwari, makipag-ugnayan sa mga dakilang palaisip sa pamamagitan ng kanilang mga akda. Sa ganitong paraan, hindi ka kailanman nag-iisa sapagkat ang iyong mga kaibigan ay ang pinakamatalinong tao sa kasaysayan. Sa huli, ang aral ni Schopenhauer ay ito. Ang pilosopiya ay higit na mas mabuting kasama kaysa sa lipunan. Ito ay tapat, matatag, at palaging handang magbigay ng liwanag. Ang taong marunong magtago sa karunungan ng pilosopiya ay hindi kailanman mawawalan ng direksyon kahit paiwanan siya ng lipunan. Parte 10. Ang kalayaan ng matalinong tao sa pag-iwas sa buhay panlipunan. Sa huling pagsusuma ni Schopenhauer, malinaw ang kanyang hatol. Ang matalinong tao ay hindi nagtatagumpay sa pamamagitan ng paghahabol ng mas marami pang ugnayan, kasikatan o pakikisama. Sa halip, nagtatagumpay siya sa kakayahang lumayo.
Ang pag-iwas sa buhay panlipunan ay hindi tanda ng kahinaan o pagkatalo, kundi pinakamataas na anyo ng kalayaan. Sapagkat kapag ang isang tao ay natutong mabuhay nang hindi alipin ng opinyon ng iba, hindi bihag ng ingay ng lipunan, at hindi nakatali sa walang katapusang pagnanais na magmukhang mas mabuti, doon niya natatagpuan ang tunay na katahimikan. Ang ganitong uri ng kalayaan ay hindi kayang bilhin ng pera o ibigay ng lipunan. Ito ay bunga lamang ng matapang na pasya ng tao na mamuhay ayon sa kanyang sariling isip at sariling prinsipyo. Para kay Schopenhauer, ang paglayo sa lipunan ay hindi simpleng pag-iwas, kundi isang uri ng pagsasanib ng karunungan. Sa pamamagitan nito, ang matalinong tao ay nagkakaroon ng pagkakataong ituon ang oras sa pinakamahalaga, sa pagninilay, sa pagbasa, sa sining at sa musika. Ang kanyang oras ay nagiging ganap na kanya, at sa oras na iyon, natatagpuan niya ang yaman na hindi maagaw ng sinuman. Ang mga panlabas na tagumpay ay panandalian, ngunit ang kalayaan mula sa ilusyon ng lipunan ay panghabambuhay. Kaya para kay Schopenhauer, ang tunay na kayamanan ay hindi nakasalalay sa dami ng kaibigan o tagasunod, kundi sa kakayahang tangkilikin ang sariling pag-iisa ng may katahimikan at kagalakan. Isang makapangyarihang larawan ng prinsipyong ito ang makikita sa kanyang sariling buhay. Bagamat madalas siyang iniwasan ng mga kontemporanyong pilosopo at hindi agad kinilala ng lipunan, hindi siya nagbago ng landas. Pinili niya ang katahimikan ng kanyang pagsusulat kaysa sa papuri ng madla. At sa huli, matapos ang kanyang kamatayan, doon lamang kinilala ang halaga ng kanyang mga akda. Ngunit para kay Schopenhauer, ang panlabas na pagkilala ay hindi na mahalaga, sapagkat natamasa na niya ang pinakamahalagang gantimpala, ang kalayaang mabuhay ng ayon sa kanyang sariling kalooban. Sa makabagong panahon, nananatiling totoo ang kanyang aral. Sa mundo ng social media, kung saan ang halaga ng tao ay madalas sinusukat sa dami ng likes, followers at pakikisama, ang taong marunong lumayo ay tila rebelde. Ngunit sa totoo, siya ang tunay na malaya, sapagkat hindi na niya kailangan ng kumpirmasyon ng iba upang maramdaman ang kanyang halaga. Hindi siya natitinag ng tsismis o inggit, at hindi rin siya alipin ng ingay. Siya'y nakaposisyon sa mas mataas na pananaw kung saan ang kanyang kaligayahan ay nakaugat hindi sa labas, kundi sa loob. Ngayon, paano may isa sa buhay ang panghuling aral na ito? Una, sa pamamagitan ng pagpili ng tahimik na landas. Hindi kailangang iwasan ang lahat, ngunit piliin lamang ang mga ugnayan na nagbibigay ng tunay na halaga. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sariling mundo. Maglaan ng oras para sa pagninilay, sining, musika at pilosopiya. Gawin ang iyong oras na iyong kanlungan. At pangatlo, sa pamamagitan ng pagiging buo sa sarili. Kapag natutunan mong hindi umaasa sa lipunan para sa iyong halaga, hindi ka na matitinag ng kanilang ingay. Sa dulo ng lahat ng kanyang pagmamasid, inilantad ni Arthur Schopenhauer ang isang katotohanang mahirap tanggapin ng lipunan, ngunit hindi maitatanggi ng sinumang naglalakbay tungo sa karunungan. Ang buhay panlipunan ay hindi laging pinagmumulan ng kaligayahan, kundi madalas ng ilusyon, inggit at pagkasayang ng oras. Ang taong matalino sa kanyang paningin ay hindi lumalayo dahil siya'y malamig o mapait, kundi dahil nakikita niya ang mga bitag na nakatago sa likod ng bawat ngiti at pakikitungo. Nakikita niya na ang katahimikan ay mas mahalaga kaysa sa ingay, na ang pag-iisa ay mas mabunga kaysa sa mababaw na koneksyon, at na ang oras ay kayamanang hindi dapat ipagpalit sa walang saysay na pakikisama. Ang matalinong tao
Sa pamamagitan ng kanyang paglayo ay nakatatagpo ng mga bagay na higit pa sa maibibigay ng lipunan, karunungan sa mga aklat, inspirasyon sa sining at musika, kapayapaan sa pag-iisa, at higit sa lahat, kalayaan sa sarili. Ang kanyang kalungkutan ay hindi sumpa kundi kanlungan. Ang kanyang katahimikan ay hindi kawalan kundi yaman. Sa pagpili niya ng kakaunti, ngunit totoo kaysa maraming ngunit hungkag, natagpuan niya ang daang hindi madaling maunawaan ng karamihan. Ngunit ito ang daan tungo sa tunay na kalayaan. At ito ang pinakamahalagang aral. Kapag natutunan mong hindi ipagpalit ang iyong kalayaan para sa ilusyon ng lipunan, dun ka lamang nagiging buo. Ang pag-iwas sa buhay panlipunan para kay Schopenhauer ay hindi pagtataksil sa sangkatauhan, kundi pinakamalaking tagumpay laban sa mga tanikala ng ilusyon. Ito ang lihim kung bakit ang matatalinong tao ay laging nagtatagumpay sa sarili nilang paraan. Tahimik, malayo, ngunit lubos na malaya.